Napakababait na yung mga kapatid. Lahat na yung mga kapatid mababait. Okay. Kami ang magkakabarkada simula bata. Napaiyak ako sa bali. Close kayo. Oo, sir, siyempre. Mula bata sir kami magkakabarkada. Pag ganyan, sir bali, mahina ako sa ganyan, sir bali. Okay. Pag mga kapatid. So ikaw lahat ang dahilan kung bakit nakapagkapitan sila. Oo. Binago mo yung buhay ninyo. Ay, oo, sir bali. Malaking pagbabago. Malaking pagbabago, sir. Dahil, hindi naman sa pera lang, pero marami talaga kami tulungan tao ditong mahihirap na nagkaroon ng magandang trabaho. Kasi sir, kwan yan sir domino effect. Yung mga kabarangay namin, kababayan, kamag-anak, kakilala, kaibigan, na isinakay namin ng barko, kumita sila ng magandang halaga, nakapagpagawa ng bahay yung mga tambay dito sa barangay na hindi magsiman, naging karpentero, so nakakapagpaaral din ng anak. Nakapagpakalis ng mga anak kasi tuloy-tuloy ang trabaho sir dahil napakaraming si master dito Kung natapos yung project sa isa, mayroon naman yan dahil napakarami. At ikaw lahat yun. Ako po ang tumulong talaga sa kanila dito. Ako ang tumulong dito sa mga bata dito. Okay, sir. Gaano kalayo ang buhay mo ngayon? Sa before, malayo, medyo malayo-layo na rin sir buddy. Medyo malayo-layo na rin sa dating buhay ko. Pero masarap balikan ito. Masarap balikan ang buhay mo. Kasi, ang hirap, the hardship, ito yung kasi yan, si buddy, ito ang pattern ko. Ordinary people like you and me are full of struggles and challenges because God is preparing you for extraordinary destiny. Okay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Kasama pa rin natin si Sir Victor Corrales at andito pa rin tayo sa kanilang farm, ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Dito po yan sa San Luis, Batangas. Sir, kanina, okay, na nag-breakfast tayo, tapos dinala mo kami dito, kunento mo yung, yung history, paano mo na i-put up ito. At amazing, no? Amazing Yes. yung kwento mo. Yes, sir. Yung gaano Miraculous. kalalim yung faith. Yes. Sir, punta naman natin, sir, yung buhay mo. Nakwento mo nga na, okay, from rag to riches. Yes. Not riches, sir. Hindi naman. From rags lang. Wala lang lupa. Nagkaroon ng lupa. Ganun lang. Okay. Sir, gaano kahirap yun? Sobrang hirap, sir. Sobrang galing ka sa magulang na mahirap na mahirap. Yes. Mahirap ang magulang ko dahil siyempre bagamat ang tatay ko ay napakatalino, ang tatay ko ay valedictorian, hindi siya nag-aral dahil wala kang pera. So nagtarim lang siya dito ng mga halaman. Nung una, Okay. uso dito sa Batangas yung nagbiyahero. Oh. Yung mga nagbibiyahe ng mga kulambo, mga kung ano-ano. Oo. Tapos nung ako grade 6 na yon, tumigil, nagtanim na lang dito ng mga ampalaya, patani. Yan lang ang aming kinabubuhay. Nag-aalaga kami ng baka. Sabi ko nga sa Sir Buddy, grade 5, nagtitinda ako ng ice candy. Nagka-college ako. Nag-aaral ako ng college. Naglalako kami ng nanay ko ng isda dito, Sabado at Linggo. Pag bakasyon, araw-araw kami naglalako ng isda. Hanggang sa nakapag-aral ako na nakapatapos. At ibinigay nga ng Diyos na ako yung maging isa sa, siguro naging kapitan sa edad na 24 years old. Hanggang ngayon, record yun, sir? Yes, hanggang ngayon, yes. Ikaw may hawak ng Yes. record na yan? Yes, hanggang ngayon, yes. Okay. Sa buong mundo yan? Yes. Nabigyan lang naman ako ng chance dahil yung aming owner na Greg, sa recommendation ng superintendent naming Grego, at ang aking kapitan na Indiano noon, ako yung chief mate niya,
gusto ko inirekomenda na maging kapitan. Kaya ako na-promote na kapitan kaagad. Na siguro kaloob nga ng Diyos para dahil siguro sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang susi para sa mga kabarangay mo, kababayan mo na magkaroon ng hanap buhay. Ang buhay, Sir Buddy, ganito, Sir Buddy. Okay. Ang pangarap natin ay parang bahay. I will give a logical. Mas maliit sa bahay ay pintuan. Okay. Mas maliit sa pintuan Bintana. ang lock. Unlock. Yung lock. Yung Okay. door lock. Pero pinakamaliit sa lahat ay susi. Ang pangarap nating malaki, ang makakapagbukas nun ay susi lang. Ang susing sinasabi ko ay pag-aaral at pagdadasal. You can open the big house, kahit hotel in the small key. Napakaliit lang nun, pero kaya mong buksan tuparin ang mga pangarap mo kapag ikay marunong magdasal at ikaw ay nag-aaral. Ganun lang yan, ganun lang. Kaya kasi kailangan pag-aralan mo eh. Lahat kasi, pagtatanungin, mga bata, anong pangarap mo? Malaking bahay. Paano mo tutuparin ang malaking bahay? Kailangan mo ng susi. Ano ang susi na yon? Pag-aaral at pagdadasal. Ang mga tao, Sir Buddy, nakita na example, Sir Buddy, ano? Kaya nagkakagulong mundo ngayon dahil ang mga tao attached sa material things. Naniniwala ako na material things gives temporary happiness, but serving God will give you eternal happiness. Ganito yan. Ito, Sir Buddy, ang mundo. Itong material things. Kapag may problema, nag-away kayo mag-asawa, nagugulo. Ito ang Diyos. Nagugulo. Masyado kang attached sa problema. Pero kung kay Diyos ka, nakakapit ka sa Diyos, kahit mag-shake ang mundo, mag-shake ang problema, steady ka lang. Meaning to say, attachment to material things is detachment to God. And attachment to God is detachment to material things. Okay. Huwag tayong masyadong mag-focus sa material things. Have faith in God at lahat ng pangarap mo ibibigay sa iyo in a God's Paano perfect mo time. babalansehin yun, sir? Kasi importante rin yung material somehow. Yes, of course. Kailangan meaning, ang akin, Sir Buddy, dyan, ang isang pamilya o ang isang relationship laging nagkakaroon ng problema mainly dahil sa material things. Okay. Tama, sir? Pero kung kayong dalawa, halimbawa, tayo mag-asawa, ang ating anak tayo may hanap buhay, ang ating anak mag-aaral. Sa tingin mo ba, Sir Buddy, kung tayong dalawa'y mag-away, makakapag-produce ba ng pera yon? Hindi. Kayong dalawa'y magdasal at bibigyan kayo ng Panginoong Diyos ng sapat na wisdom para kumita ng pera, para matupad ang pangarap mo. Malayong malayo ang buhay ng mga maka-Diyos sa hindi nakakilala sa Diyos. Kasi kapag malapit sa Diyos, peaceful ka wala kang, meaning to say, wala kang hindi ka nag-argument ng tao, tahimik ang buhay mo. Pero kapag ikaw, ganito yan, Sir Buddy, nakalagay ito sa Kwan, ha? Sa John 8:12, sabi ni Jesus, I am the light of the world. Ang pupunta sa akin, hindi kailanman magkakaroon ng kadiliman at hanggang buhay na magkakaroon ng liwanag. Parang poste yan, poste, may ilaw. Ito si Jesus, yung poste, yung ilaw. Kapag lumalayo ka ga, anong nangyari? Dumidilim ang buhay mo. Okay. Kapag lumalapit ka kay Jesus, lumiliwanag ang buhay mo. Kapag lumalayo ka sa dilim, lumalakad ka sa dilim, naliligaw ka ng landas. Kasi malayo kay Jesus. Tama, Sir Buddy? Tama, sir. Thank you. Okay. Thank you, Sir Buddy. Sir Victor, going back doon sa humble beginning, gaano kahirap yun, sir? Yung pinagdaanan mo na yun. Nung time na yun, hindi mo inisip darating ka sa kinalalagyan mo ngayon? Hindi, Sir Buddy. Tulad ng sabi ko sa inyo, nagtiisda kami, nag-aalaga ng baka, kayo magkakapatid, lagi magkakasama dito sa bundok na ito, dito lang kami nabuhay. Dito kayo nakatira, pero hindi sa inyo yung lupa na yan?
Hindi, doon kami nakatira sa magulang ko yon. May lupa kayo dyan. Maliit lang, hindi ito kumpay lang namin. Sir buddy, gumraduate ako ng college. Na minsan hindi ako nakabili rubber shoes. Gumraduate ako ng college. Ang ginamit kong pag-graduate ng college, graduate ko ng high school na balat. Kahit ako'y seaman. Di ba, balat nakabalat lagi. Palit ng swelas. Kaya sabi ng tatay, hindi ka nahiya. Iba't ibang swelas mo, yan pa rin naman. Hindi ako nahiya. Sa boarding house, kaya ako magpapasalamat sa aking mga ka-boardmate. Ang akala ng aking mga kaklase, mayaman ako. Dahil? Kasi paiba-iba ko ng rubber shoes pag PE. Kapag oras ng PE, Huwebes ang PE. Kung sinong nakikita ng ka-boardmate ko na nasa labas ng sapatos, sabihin ko, pare, wala kang PE, hiramin ko muna. Sa sundalinggo, manghihiram naman ako sa ka-boardmate ko na iba na naman sapatos. So bawat PE, iba ang sapatos ko. Akala ng mga kaklase ko, mayaman si Victor, isipin mo, tuwing PE, ibang sapatos, hindi nila alam, hinihiram ko sa ka-boardmate ko. Ganun lang silang buhay. Nagsikap lang talaga. Objective mo makapag-aral lang. Yes. Talagang gusto kong, pag ako Sir Buddy, hindi mahilig sa barkada eh. Okay. Lumalakad ako solo lagi. Ikaw ba yung mga tipong cum laude, ganyan ba? Hindi naman sir. Hindi naman sir ganyan. Okay. Nangungumpay ako dito, nangungumpay kami. Lagi kong kinakausap si Jesus na baguhin yung buhay ko dahil sobrang hirap talaga din. Although nakakain naman tama, ako naman ay siguro naman ikaw ako magsasabi sa magulang kong bumili ng sapatos, gagawa ng paraan dahil nagtitinda-tinda tatay ng isda. Ang inay ng isda at saka tatay ng mga ampalya, mga patane. Siguro na may gagawa ng paraan pero ayaw ko nang dagdagan yung load nila. Ikaw ba ang panganay? Ako ang panganay, Sir Buddy. Sir, ang parents mo buhay pa? Yes, buhay pa. Anong reaction? Nanonood sa inyo yung Sir Buddy. Talaga? Lagi. Anong reaction ng airpods mo na 4 na lalaking anak niya naging kapitan lahat sa barko? So I say proud, sir. Proud. Sobrang proud. Sobrang proud kami. Dahil nahila ko lahat yung mga kapatid kong maging kapitan. Dangan nga lamang at kinuha agad sila ng Diyos sa batang edad. Pero natulungan ko silang magkaroon ng maging kapitan kasi yun nga sabi ko sa inyo, make your good story a history. Kahit nawala na sa mundo, at least may title na sila kapitan. Wala tayong magagawa, Sir Buddy kapag oras na Ano bang nangyari? Yung aking isang kapatid, yung aking kabunsuhan, nadali ng chemical, napta ang kargada. So na-trigger yung utak, nagkaroon ng tumor ang utak dahil sa chemical. Namatay. Hindi, nagamot pa naman dito tapos umulit uli. Ito namang nung December lang, last December 2022, yung aking kapatid 1 week na lahat uuwi na. Ay nadat nga sa kabina na wala nang buhay. Bakit? Ay hindi nagising po eh. Bangungot? Bangungot siguro, mas yung bangungot po. 45 years old. Napakababait na yung mga kapatid. Lahat na yung mga kapatid mababait. Okay. Kami ang magkakabarkada simula bata. Napaiyak ko Sir Buddy. Close kayo? Sir, siyempre. Mula bata sa kami. Pag ganyan, Sir Buddy, mahina ako sa ganyan, Sir Buddy. Okay. Pag mga kapatid. So ikaw lahat ang dahilan kung bakit nakapagkapitan sila? Oo. Binago mo yung buhay ninyo? Ay, oo, Sir Buddy. Malaking pagbabago, sir. Dahil hindi naman sa pera lang, pero marami talaga kami tulungan tao ditong mahirap na nagkaroon ng magandang trabaho. Kasi sir, kwan yan sir domino effect. Yung mga kabarangay namin, kababayan, kamag-anak, kakilala, kaibigan, na isinakay namin ng barko, kumita sila ng magandang halaga, nakapagpagawa ng bahay yung mga tambay dito sa barangay na hindi magsiman, naging karpentero, so nakakapagpaaral din ng anak. Nakakapagpakalis ng mga anak kasi tuloy-tuloy ang trabaho sir dahil napakaraming si master dito Kung natapos yung project sa isa, mayroon naman yan dahil napakarami. At ikaw lahat yun? Ako po ang tumulong talaga sa kanila dito. Ako tumulong dito sa mga bata dito. Kaya yung mga tao dito ay
Pinagtitignan tayo, pinagtitignan. Kaya marami din sumuporta, sir. Yan, karamihan mga seaman tayo, sir, mga chief engineer, mga kapitan. Maraming mga kaibigan tayong nasa... Yung mga nag-donate. Opo. Okay, sir. Gaano kalayo ang buhay mo ngayon? Sa before, malayo, medyo malayo-layo na rin din, sir, buddy. Medyo malayo-layo na rin sa dating buhay ko. Pero masarap balikan ito. Masarap balikan ang buhay mo. Kasi, ang hirap, the hardship, ito yung kasi yan, si buddy, ano? Ito ang pattern ko. Ordinary people like you and me are full of struggles and challenges because God is preparing you for extraordinary destiny. Okay. So, ang hardships and struggles serves energizer for me to stand and work firmly for a better life, not only for my family. At saka kung sino pang gusto na katulad na yun, na umunlad ang buhay, hindi mo naman masasabi sa iba na ma-encourage mo na ganito, ganito. Ang iba nga, yung karpintero, sinakay ko sa barko eh. Ngayon magaganda na rin ang mga buhay. Sir, may sekreto paano umunlad ang buhay? Ang sekreto sa medyo may mga teknik yan sa buhay. Ito sa mga kabataan, no? Ang sekreto sa buhay ay SF4. Parang SF4. Okay. Ang S sa itaas ay success. Sa baba ng S, dito ay faith. Okay. Pangatlo ay fail. Tapos pangalawa ay fear. Sa baba ay facts. Okay. Sa facts, first facts, lahat ng bagay, factual, ang facts talaga, lahat ng bagay ay napakahirap. Walang bagay na maaluan sa mundong ito. Okay. Lahat maghihirapan. Lahat mahirap. Kapag ikaw ay fear, yung sunod na F, ayaw kong gawin yan. Kunwari, ayaw kong maging kapitan. Ordinary lang ako. Fear. So fail ka na. Dead end na ng buhay mo yon dahil natakot ka. But if you have faith on yourself and you have faith on God, you will get the S. Nagigit niyo, sir? Facts, fear, fail, faith, and S. Yun lang ang sikreto. Kahit anong Profession. Kahit anong profesyon, katwari si Ineng, camera woman, sir, mahirap sir mag camera woman. Fear, ayaw mo humawak ng camera, nahihiya ka. Fail na yon, hindi ka na magiging camera woman. Yeah. Pero may faith ako na hindi pag-aaralan ko. Ngayon, successful kang camera woman kasama ni Sir Buddy. Ganun din Sir kay Buddy. Kung kayo ay natakot, factual, mahirap mag-vlog, busy masyado, gala din eh. Fear. Hindi na tapos na kayo doon, fail na kayo, wala na kayo sunod. Pero dahil may faith kayo, hindi, may marating itong gusto ko ito. May marating ang passion at vision ko. Nakuha nyo ngayon success na tinatamasan nyo ngayon. Ganun lang yun, Sir Buddy. Okay. Successful ka as far as your career is concerned. Sa career, yes. But the meaning of success in my life is different. Okay. If you consider yourself successful, you have to have financial and time freedom for your family. Yeah. So wala ako noon. Sa career, successful ako, pero wala akong time pa sa pamilya. Wala akong Kasi time. you're still busy I'm still sailing. preparing for that. Yeah, I'm still sailing. I am now preparing para mag-for good na dito sa atin. Hopefully, my dream before, when I was young, I will stop sailing at the age of 45. You're now 49. Lumapas ka na ng 4 years. Yes, but the age of 44, itinayo ko si Jesus. Okay. Kaya pala ako hindi tumigil dahil may mission pa ako kay Jesus. Okay. Na itayo siya, i-develop ito. So I'm giving myself another 2 years. Sabi ko 50 o 51, 51, pwede na siguro. For good na. For good po dito. Okay, sir. Ano ang sekreto para makaipon ng pera? Yan ang gusto kong pag-usapan natin. Okay. Ang akin So that's another new episode. yes. Sa aking Saan ba ng discussion na to? Sa Okay. aking mga kapwa OFW, sa aking mga kabaro. Okay. Ipinamulat ko sa aking asawa, sa aking mga anak na kami mahirap.
Ang ginawa kong sekreto, bagamat ako'y sumasahod ng sweldo ng kapitay, napakalaki, hindi naman sabihin mas napakalaki, malaki kumpara sa iba. Ang ginawa kong sekreto ay $100 per week. Sabi ko sa misis ko, Ang lead nun, sir, for $100. noon pa naman yun, 2001, 2002. Okay. Malaki yun nun. Malaki na yun noon, Okay. malaki na. Wala naman ako nag-aaral, sir, body pa noon eh. Okay. So sabi ko sa asawa ko, basta $100, kukuhanin ito yung Lunes. Budget mo yun hanggang Linggo. Huwag kang kukuha ng 200, mapalabis ang gastos mo. Basta ganun lang, para alam mo na 400 lamang per week, 400 kailangan yun. Kaya pag ako'y mag-anak sa kasal, sira ang budget. Kasi marami ako nang sasali. Panibagong padala yun. Panibago yun. Okay. Oo. So basta ang alam ko na, so kunwari ang sweldo ko ay sabihin natin $6,000 nung panahon na yon. Sabihin natin, so meron akong 5-6. Kwentado ko na agad yung times 12 months. Alam mo na Alam yung mo na sabi kita ko, mo. meron akong $70,000 pag uwi ko. Oh. Kaysa ipadala ka ng padala, sasabihin na mismo, walang budgeting, hindi mo na mamalayan, wala kasi ang sa totoo lang, sir buddy, sa aking mga OFW. Kapag ipinadala mo ang pera sa pamilya, bagamat ginagastos naman nila sa tama, Okay. na mamalayan mo pagdating mo, wala ka na nagdadatngan. Wala ka na nagdadatngan. Ang akin kasi talagang nadisiplina ko ang asawa ko sa budgeting nung una eh. Oh. Sir, nagawa mo yan from the very beginning? Yes! Paano ka nagkaroon ng konsepto na ganyan from the start? At saka sir, ibang style ko sa kapwa ko, sa aking kapwa seaman. Oh. Huwag nang masasaktan ng aking mga kabaro, ano ho. Okay. Maraming seaman kasi hanggang ngayon hindi makauwi. Ganito yan, sir, buddy. Pinag-aralan ko, bakit sa lahat ng profesyon, seaman napakalaki ng sweldo. Pero ang mga seaman, mahirap ang buhay. Okay. So pinag-aralan ko, sabi ko, bakit kaya gano'n? Nung ako nag-i-start, nagkakapitan ako, sabi ko, bakit gano'n? Laki ng sweldo namin kumpara sa mga land job, pero hindi naman makaipon. Ang sikreto pala ganito, sir buddy, ang kontrata ng seaman ay 6 months. Okay. Malaki ang kita, titigil magbabakasyon. Bago umalis, may utang na uli. Ubos. Para bang ganun, sir buddy, parang ganito, parang grade 1, malaki ang hakbang mo pag seaman, malaki ang kain mo ay malaki ang hakbang mo. Pero bago ka umalis ng barko ng Pilipinas, ay uwi ka. Dito malaking ipon mo, uwi ka. Pero bago ka sumakay, babalik ka ulit sa pinanggalingan mo, utang uli. So hindi ka umalis dito, palagi ka lang dito, nandito. Hindi ka umaabante. Hindi ka umaabante. So ang ginawa ko sa akin, tinagalan ko. Sa halip na 1 year, noon pwede pa mag 2 years nung wala pang MLC. Okay. 2 years ako. So gusto ko malaki ang aking harvest. Malaking harvest ko. Take out mo. Oo, malaki ang take out ko. Unti-unti umaangat ako. Nandito na ako, may ipon ako. Aalis ako, may ipon pa rin ako. So padagdag ng padagdag, sir buddy. Di ba, sir buddy? Kasi kung aalis ako at laging wala rin, always 0, 0, 0, nothing change. Nothing will change. Kasi pag 6 months ka lang, yung kinita mo 6 months, may matirang kaunti, uubusin mo uli yun bago ka sumakay. Walang dagdag eh, walang nababago. Ayun lang, nabago lang ang bahay mo, ganon. Pero yung sa financial, kaya medyo maraming nagkukuhan sa atin, gumagaya sa atin na style na kailangan talaga budgeted, saka long contract. Pero naman kaya naman ako yung nag-long contract noon. Pero may kwan yun, may mali din doon. Kasi kulang na kulang ka naman sa oras sa pamilya. Sa pamilya. Yun naman ang kulang doon. Kaya kinausap ko, miis ko, gusto kong iangat ang pamilya natin. Both side ay mahirap. Kailangan kong iangat. Kailangan kong balikatin paangat. So yun lang ang solusyon. Walang ibang solusyon. Kasi kung susundan mo yung ganito yung sir buddy. Titingnan mo yung mga nauna sa'yo. You are traveling in the same course line. Kung nakita mo sa yung matatanda sa'yo na gusto mo yung buhay na yon, then travel the same course line. Okay. So binago ko yon sa akin. Sabi ko, ayaw kung pagtanda ko ganito ako. Gusto ko pagtanda ko yung iba ko. So nag-extend ako, nag-ipo, nag-extend. Hindi ako maluho. Para akong kabayong pangarera. Ang kabayong pangarera is direction straight lang. Straight lang. Kasi ganyan yan, sir buddy. Pag ito ang success. Ito ang success, dalawang success na lane ng success. Itong success na itong daan ng road to success,
Maraming bisyo, Maraming babae, obstacle, sugal, ganyan. Kung dadaan ka, babalik ka ulit sa daan, dadaan ka, babalik ka doon. Bago maabot ang success, hindi ka naabot kasi dito 60 years old ka na. Ako, sarado ako. Dire-diretso lang ako doon. Wala akong bisyo, sir buddy. Hindi ako nainom, wala talagang bisyo. Ang pinaka-bisyo ko lang ay pagdadasal. Yun lang. Bakit? Bakit mo hindi naisip magbisyo? I really want to change the life of my family. Yun ang aking motivation. Yun ang aking pangarap na baguhin, iangat ang buhay ng aking pamilya. Dahil mahirap nga lang ho kami, sir buddy. Ay alam ko ang pakiramdam ng isang mahirap at galing tayo dyan. Yan talaga tayo hanggang ngayon. Ganun pa rin naman. So, gusto ko talagang iangat. Kaya tinitrain ko ang aking mga anak na maging Steward. businessman, maging ganyan. Sorry to say, mga kaibigan, pero sinabi ko sa aking pamilya, nagmi-meeting lagi kami bago kumain na I would be the last OFW in the family. You will be the last. I will be the last. Ang tanong ko, anong ginawa mo sa mga ipon mo? Saan mo ininvest? Yes, that's a good question. Lahat ng ipon ko, sa aking pag-aaral, I had attended many seminars. Bakit ang Pilipino ay mahirap? Dahil ang Pilipino mahilig mag-ipon. Walang yumayaman sa ipon. You have to create something that will multiply your money. Bilang OFW, you cannot do that. Okay. Kasi walang magbabantay. Walang magbabantay. Nasa real estate. Bumili ka ng mga lupa kasi ang lupa every 2 years is 100% ang pagtaas. Halimbawa, binili mo ito 1 milyon, after 2 years, magiging 2 milyon. Nadodouble ang presyo. Pero kung mag-invest halimbawa ng water station, sa tingin mo yung ROI mo 1 million, huwag ang mangarap na makaya mo yon dahil nang hindi mo sigurado. Pinakamagandang investment sa katulad namin ng FW ay real estate. Lupa. I'm suggesting na sa bukid. Taniman ng puno. Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa ko, pero ang aking lupa, tinaniman ko ng puno kasi ang puno ay parang alkansya. Ipon ka lang ng ipon. Dati nang kumikita ko dito, sabi ko, minsan 2,000, 5,000 na mahogany. Binibili ko yan 5,000 na mahogany. Niyog, namili ako ng maraming niyog. So pagtanda ko ng 60 years old, sabi ko, ang aking mga anak, kunwari nag-aaral, walang pantuition, 3 mahogany, may pantuition na. Yun po, sir buddy, ang aking, hindi ko alam kung tama yon, pero sa tingin ko na may tama dahil kung nasa bangko, halimbawa may 10 milyon ka, kung nasa bangko yan, hindi nagmo-multiply. You have to think, you have to create. Then, ang isa pang word sa business, sa mga kaibigan kong OFW, kasama pareho ko, mahirap, kasi mostly ng business na sa marketing, tinda. Mahirap magtinda kasi ultimong kamag-anak mo, pag nakitang nagtitinda ka, palapit ka pang lalayo ka na. Kasi pagbibintahan lang ako ni Sir Buddy. Di ba, sir? It is like a butterfly. It is very, very difficult, very hard to chase the butterfly. What you will do, create a beautiful garden, then butterflies will come to you. Will come in. Kaya yun ang sasabi ko, kung kayo mag-start ng business, huwag yung tipidin. Kasi pag tinipid nyo, kukumpetensya ang katabi mo, wala rin. Something new na maganda, yung komportable sila, ganon. Ganon po, ganon ang kalakan. Kaya ngayon bumabagsak ang ako'y naaawa sa ating mga kababayan, sa ating mga babayan mahihirap. Bakit, Sir Buddy? Yung mga sari-sari store, nagsasara dahil pinasok tayo ng Alphamart. Kasi ang Alphamart, tulad ng sabi ko, they are creating beautiful garden. So, ang mga parokyano, doon pumupunta. Hindi na pumupunta sa ating mga kapitbahay na sari-sari store na kumikita ng kaunti. Because they created a beautiful garden. Tayong mga paro-paro na malapit sa kanila. Ano pa, sir, ang mga pwede mong i-share na to inspire the OFWs na actually, sir, yan din yung
advocacy ng Yes. agribusiness Kaya kayo nga pinatawag ko, sir. Kailangan maraming opportunity dito Marami sa Pilipinas. sir, talaga. Hindi lang nila Yes. alam. Yes. So that's the advocacy ng ginagawa namin para may magsabi Yes. na Sir, meron silang pwedeng gawin dito. yes, sir, buddy. Kasi nung ako ngayon magtayo ng bee farm, nalaman ko na 400 tons ng honey, Honey. ini-import natin. Wala tayong produksyon. Oo. Pagkain, ini-import natin. Lahat ini-import. Ay, di ba, sir, buddy, ha? Nakikita mo na yan. San Luis yan. Ito, San Luis. Ang bahayan dyan, sabihin natin 15%. Mm. 85% nakatibangwang. Mm. Similarly, sa ibang bayan, sabihin natin 30% o 40% na okupado, ang 60% ay vacant lot. Samantalang nag-i-import tayo ng pagkain sa ibang bansa. Mm. Prutas, nag-i-import tayo. Mm. Gulay, nag-i-import tayo. Mm. Bakit hindi tayo magtanim? Mm. Nandito, talagang, sa totoo lang talaga, tama yung mga ini-interview nyo, kaya ako natutuwa. You are bridging OFW into agribusiness. Mm. Kayo nagtutulay sa amin na magtanim nito. Katulad ko, nagtanim ako ng mga product ni Sir Espejo. Mm. Magtatanim tayo ng langka, ng mga, puro yan sa inyo ko natutunan. Lagi nga ako sumusubaybay. Ako'y natutuwa sa kailang, Sir, we are facing a serious problem in the future, food shortage. Dumadami ang populasyon, hindi lumalaki ang dagat. Lumalaki ang populasyon, hindi Paliit yung farm area. kina-farm. So, natutuwa ako, Sir Buddy, sa inyo. Kayo nga, sabi ko sa inyo, Sir, kayo talagang napakalaking tulong sa aming OFW talaga. Kasi kami, halimbawa ako, kapitan lang, ang focus ko lang ay kapitan at wala akong ibang bagay na nakikita kundi pagiging kapitan. Mm. Wala, hindi mabubuksan naming isipan na pwede pala Mm. pwede pala ito. Yun ang ginagawa nyo sa amin na pagtulong. Napakarami. Sabi ko nga sa inyo, sa barko lagi kami nakabantay sa inyo. May bago na naman Nakabantay Salamat, kami sir. lagi. Sir, ano yung biggest fear ng OFW? Bakit ayaw o hindi basta-basta makauwi? Ande, ang OFW, ang problema sa OFW ay trabaho dito. Walang trabaho rito. Walang trabaho dito, walang opportunity katulad Walang sa yung mga opportunity. seaman. Oo. Ayun ang aming profession talaga, we have to sail sa ocean, Pero sa ating mga land worker, nakikita ko na ang sweldo kasi masyadong mababa dito sa atin. Okay. Sobrang baba talaga. Kaya hindi mo kayang yung cost of living hindi papantay Kailangan kasi para mabalanse ang buhay, yung cost of living mo, at least may kaunti kang masave sa monthly income mo. Kaya naman kung lang yan in and out lang yan Kung ano ang in, yun ang out. At least may kaunti kang savings. Pero kung ang in mo, mas malaki ang out mo, wala na. Palubog ka ng palubog. Oo. So sir, yun ba ang reason bakit maraming OFW nagtatagal abroad? Dahil may kakulangan sa management ng pera, pag-iipon, pag-i-invest. Yes, ang nakikita kong pagkakamali sa isang OFW talaga ay yung pag-handle ng pera nga talaga. At saka yung takot pag-invest. Yung Takot sinabi mag-invest. mo, yung principal mo, yung SN... SF4. SF4. Takot sila. Ako kasi medyo kasi sabi ko sa misis ko, ako na may nag-umpisa wala, ano gang mawawala kung ako'y malugid wala naman, sample na may wala na, hindi wala na rin. Ay ako'y malakas ako na may awa ng Diyos maganda naman ang aking tayo, kaloob ng Panginoong Diyos. So, yung aking formula talagang nagtagumpay, including sa aking mga anak. Ang mga anak ko ay napakababait. Ako'y lagi nagpapasalamat sa asawa ko na napalaking mababait at magagalang aking mga bata kasi siya ang ama't ina ng aking mga anak. Sir Buddy, hindi ko nakitang nagbuntis ang misis ko. Kasi 2 months lang. Yung malaking tiyan. 2 or maximum 3 months wala na ako. Saka ako umuwi. Baby na, Malaki na. Yung sabi ko sa'yo, nag-stay ako ng 31 months. Ako na yun parang lampasan ng 2 years old ng binyagan Kasi umuwi ako binyagan Talagang
dumaan ako sa Butas ng Karayom, Sir Buddy, bago narating ito. Talagang hirap talaga. Pero yun ang titingnan natin. Anong pinakamahirap na parte ng pagiging OFW? Ay, yung kuwan, sir, yung komunikasyon, yung kuwan sa pamilya, yung kang lagi kayo nag-aalaala. Hindi kayo makatulog, hindi kayo naman, kahit sinong seaman, tanungin nyo, ang barko, sir, sa totoo lang, sir, ay parang hotel or mas maganda pa sa hotel. Pero hindi kayo makatulog, Sir Buddy. Lagi ka nag-aalala sa pamilya mo. Yung bang sobrang miss na miss mo sila. Kasi ako, katulad ko, matagal na akong sumasakay. Pero 1 to 2 weeks, umiiyak pa rin ako kasi nakatingin ka sa kisame ganyan. Naulindigan mo, napayak naman ako. Naulindigan mo kayong busa yung mga anak. Tumutulo luha mong nakatigaw sa kisame ganyan. Malayan mo lang, tumutulo na ang luha mo dito. Kasi hindi ko alam kung ma-experience ng mga iba nating OFW Wala lang, nakatingin ka lang. Di ba sa gabi, sir? Tumutulo na. Oo, nakahiga ka, nakatingin ka sa kisame. Naalala mo yung iyong pamilya. Nakikita mo na lumalaglag dito sa dalawang dulo ng mata mo yung luha. Lumalaglag lang doon. Kasi ako talaga, narinig ko ang aking boses ng aking mga anak sa barko. Narinig ko. 1 to 2 weeks. Mga 2 weeks pag-adjusted na yon, medyo hindi na. Pero lagi kaya sabi ko sa aking mga anak, ayaw kong kayo mag-OFW, ayaw ko. Ako'y huli na. Sabi ko, kahit dito yung maliit ang kita, ay okay lang, basta kayo sama-sama. Tatapusin ko na sa akin ang OFW, sa aking buhay. Huli na ako, Sir Buddy, huli na. Actually, sir, yan, makwento ko lang din. Yung nanay ko kasi nag-OFW sa Hong Kong sa 18 years. Tagal, yun yung reason bakit ayaw kong mag-OFW. Mahirap, sir. Kaya hindi ako, kasi naranasan nyo nung walang ina eh. Oo, mahirap yun. Kaya hindi ko pinangarap na yung pamilya ko mag-iwalay kami. Yes. Hindi kami nag-iwalay. Yan ang Hindi maganda. ako umalis ng Pilipinas. Yan, sir, ang pinakamaganda. Yan. Hindi kayo nasa Amerika ngayon ng parents nyo na. Andun sila lahat. Ayan, kayo lang naiwan dito. Alam ko yun, na nanonood nga ako ng vlog nyo. Kaya ako'y proud sa inyo, Sir Buddy. Pinanindigan nyo dito kayo mabubuhay ng maayos sa Pilipinas. Kasi meron naman. Meron. Buksan mo lang yung tumingin ka Pinto. lang. May makikita ka. Door of opportunity. Meron. Marami, Sir Buddy. Marami. Madami. We are, katulad ngayon, 110 million tayong Pilipino. Oo. Anong pwede mong i-offer sa sarili mo? Anong abilidad mo na pwede mong i-offer sa kanila? Oo. Katulad ninyo, nag-offer kayo ng videos. So, ng mga educational videos. Napakaganda, Sir Buddy. Tama yung sabi nyo na nung ini-interview kayo diyan sa Maran Farm Bill na hindi yung aking video kahit kakunti ang manood, hindi basurang video kasi di ba maraming nanood ng mga kalukuhan, yung mga ganung pinagkukwentuhan nyo na ito naman kahit kaunti, education, ito ang market ko. Hindi yung mga huwag na tayo magsayo, yung mga alam nyo na ibig sabihin para lang makakuha ng views kung anong ginagawa. Tama yung sa inyo na yun. Hindi ikaw ang market ko, comment ko na hindi maganda, hindi ikaw, kasi yung katulad naming market nyo ay talagang masaya kami at proud. Oo. Totoo, sir. Oo. Okay, sir, last na message doon sa audience natin. Yes. Kapwa nyo OFW. Sir, perfect kang example ng OFW kasi ikaw kapitan, no? Hindi ordinaryo, Yes. pero sininop mo, no? Pinakita mo sa mga tao mo. Pinakita mo sa pamilya mo, pinakita mo dito sa San Luis na pwedeng magbago yung buhay. Yes. Siguro maraming nakakilala sa akin dito sa aming bayan dahil ako ngayon lumaking mahirap. So medyo unti-unti sa Tagalog, sa amin sa Batangas utay-utay. Medyo umangat hanggang sa nakapag-establish na nga tayo ngayon ng mga kaibigan din na nakakatulong. At sabi nga ni Archbishop sa akin, Victor, sa buong mundo, not only in the Philippines, ikaw lang ang kaisa-isang tao sa buong mundo na hindi konektado sa simbahan dahil wala naman akong kumpare, wala akong mag-anak padre, na nagpatayo ka ng statue ni Jesus Christ.
So yan yan Sir Buddy ay walang kapantay na halaga. Sinasabi ko sa mga taong nag-donate, maraming salamat po sa inyong tulong at kayo naging parte ng history. Darating ang panahon, magkikita-kita tayo sa langit, tutungo tayo sa kabanal-banalang puso na Jesus. Maramdaman mo ang pasalamat mo sa iyong sarili dahil ako'y naging parte ng isang hagdan, sa pagdodonate mo ng isang hagdan, patungo sa paa ni Jesus Christ. Ang perang idonate mo ito ay madali lang gastusin. Pero ang pangalang nakaukit dito dahil tumulong ka sa pagpapagawa ng isang step, hanggang sa generation of generation, makikita rin yung mga anak, makikita yung apo, ng apo na ang aking palang magulang ay naging parte ng project na ito para sa Panginoong Hesus. Okay sir, mensahe mo sa mga OFW. Sa aking mga kapwa OFW, kapwa ko seaman, set a goal. Mag-set kayo ng goal, kunwari 30 years old. Kasi ang buhay ng tao ay napakaiksi. Wala namang problema sa mga kapwa ko OFW na kasama nyo ng inyong asawa at mga anak dyan, it's okay. Pero sa mga OFW katulad ko na seaman na laging malayo sa kanilang mag-iina, sa kanyang pamilya, mag-set kayo ng time frame. Ako failed ako dahil 49 ako eh. Kunwari hanggang 35 lang. Tapos 35, ipon. At least save 30% of your income. Para after 15 years ng trabaho dyan, maganda ng puhunan sa business. Kung kayo naman ay natatakot mamuhunan sa business, bumili kayo ng mga lupa sa mga bukid, kung maaari sa bukid. Kasi mura-mura sa bukid kasi tayong mga OFW, hindi naman tayo makakabili sa magandang subdivision dahil maliit lang naman ang kita. Dito lang sa bukid. Dahil darating ang araw, ang tao parami ng parami, pakiyat din ang tao sa bukid. Pag nakabili kayo ng lupa, yun ang inyong pagyamanin. Kasi ang OFW talaga, lalo sa aming mga seaman Sir Buddy, isang bagsak lang sa medical, taas lang kolesterol, hindi ka na makakasakay. Wala na, dead end. Paano yung iyong mga anak na nag-aaral pa? Paano iyong magulang nasa ospital? Kung wala kang nabili, na-invest na pwede mong maibenta kung sakaling gipitan. Kaya pinakamagandang investment, kung kayo may pera na naiipon, lupa at gold. Yun lang, lupa at gold. At least yun, walang management kailangan. Walang management. For the meantime. Yes. Sa tingin ko, Sir Buddy, pag ikaw ay hindi nakapag-aral ngayon at hindi umunlad ang buhay mo, nasa yun ang problema. Kasi, scholar na ng gobyerno, pwede ka pumasok libre na. May mga scholar noon, wala eh. Alright. Sir Victor, maraming salamat. Sir Buddy, thank you sir. the place yun. Sir Victor, napaka-warm. Sir Buddy, thank you so much. Thank you so much, Thank Sir you, Buddy. sir. Thank you. Karangalan po namin, aming karangalan na kayo maging bisita. Thank you po, in-invite niyo kami. Kailangan talaga, Sir Buddy, mag-multiply ang pera, yung kita nila. Sir Victor, invite mo naman yung audience natin na bisitahin ka dito sa Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, dito sa inyong farm, dito sa San Luis. Yes, mga kababayan, sa mga viewers, tayo ay pare-parehong natutulungan ni Sir Buddy, tulad din ninyo. Inimbita ko Sir Buddy dito sa San Luis, at sa aking mga kapwa OFW at mga kabaro, may co-seafarer. Alam natin na pag umuwi tayo, ang hinahanap lagi nating una ay kung paano tayo makapagpasalamat sa Diyos. Kung saang lugar, itong lugar ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus ay isang perfectong lugar para sa buong pamilya na sama-sama kayong magdasal dito at maramdaman din nyo ang presence ng Panginoong Diyos. Dito sa San Luis, hindi lang Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, may mga resort din tayo dito na pwede nyo pasyalan. So, kayo po iniimbita ko dito sa Kabanal-Banalang Puso ni Jesus, kami po ay inyong pasyalan. Maraming salamat. Sir, phone number. Ang aking phone number ay 0960-426-8078. May Facebook page ba, sir? Opo, meron po. Kabanal-Banalang Puso ni Jesus page. Ayan, yan ang Facebook. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.